Karong panahon na guys, dili na gyud lisod pagsusi sa kamatuoran. Pwede na ginato ma-research no unsa ka tinuod ning mga istorya sa mga dili mo nato. Dili history kay di na sila motuo og istorya. Labi na gyud kabahin bitaw ani ang kinsay founder sa Catholic Church. Di man gina nila madawat nga maingunta nga founder sa atong simbahan nga Katoliko si Jesus Christ. Di na nila madawat guys. So ilang ipasangil ni Constantine. Pero karong magong panahon na sayo na lang kay pagsusi no tungod sa ka-high-tech nas panahon. Kinsa day na si Constantine. O di ba ka na mo inangawat sa inyong lubi tanglad ug kamunggay diha. Bitaw guys, oy karong panahon na no high-tech na kayo. O di na kita maglisod pag ila-ila kung kinsa na si Constantine. Atong gamitan og kani ato i-research diri Google niya atong basahon. Pareha man tano di ta kayo sa history pero sayo na lang kaayos pag susi kung kinsa day ni siya. So atong basahon guys og kinsa na si Constantine nagingon nilang founder sa Catholic Church. Atong basahon kung siya bagay founder, no? Kay di man sila kadawat nga maingon ta nga ang founder sa Catholic Church si Jesus Christ. Guys atong basahon diri magbase ta dinino dili ta magbase ana mga istorya. Magbase gyud ta dinhi sa atong i-research. So atong basahon og kinsa si Constantine. Si Constantine ang unang emperador sa Roma na naglegalize sa Kristyanismo ug nibabag sa pagluto sa mga Kristiyano. O dili man day siya founder lagi. No, wa may nakasuwat diri siya founder. Hinoon dako siya gikatabang no. Tungod kay siya unang emperador nga nidawat naglegalize sa Kristyanismo ug nibabag sa pagpanglutos sa mga Kristiyano dito sa Roma. Mao na iyang papel. Ang iyang pagmando nagmarka sa usa ka dakong pagbag-o sa kasaysayan sa kalibutan. Diin giatagan niya og pabor ang simbahan ug gipalambo kini isip mainstream nga kultura sa Roma. So mao din na iyang gibuhat. Sayop day na ang inyong giingon nga mao'y founder. Na atong mabasa no. Masusi gyud nato ug unsa lagi ka matuoran no sayo na lang kay karon. Ato ba ning basahon diring uban. Ani ang pipila ka importanteng kamatuoran mahitungod kaniya. Kontribusyon sa Kristyanismo. Una, Edict of Milan 313 AD. So kani siya magbalaod ni ba or kasabutan. Gi-issue ni Constantine kini nga sugo nga naghatag og kagawasan sa relihiyon sa tibuok imperyo sa Roma na nagtapos sa opisyal nga paglutos sa mga Kristiyano. So mao ni siya gi-issue ni Constantine para mahunong na ang pagpanggukod sa pagpanglutos no sa mga Kristiyano. Ikaduha, pagpanalipod. Siya ang unang emperador nga nagpanalipod sa Kristyanismo ug naghimo niini nga usa ka influential nga pwersa sa katalingban. So sa ato pa, sa wala pa ni gilegalize ni Constantine ang Kristyanismo, nag-exist na ni, no? Ang gibuhat na ni Constantine, iyang gidawat, iyang gilegalize para mahunong na ang pagpanglutos sa mga Kristiyano kay gipamatay man na sila diha sa Roma. Mabitaw to nahimong martir no si San Pablo ug si San Pedro diha sa Roma. Tungod kay gipanglutos man to sila niya para mahunong ang tanan. No si Emperador Constantine mao niyang gihimo. No nagbuhat siya balawod iyang gilegalize ang Kristyanismo. So mo na iyang gibuhat sa ato pa dili siya mo'y founder. Unya napay mga mahinungdanong hitabo. Kamo na lay research. Pwede ra gina ninyo binisayon. Ingnon news Google kinsa si Constantine mutug-an na siya tinuod. No, napadiri kabahin na ning gubat sa Milvian Bridge, no, adtong 312 AD, pagpabautismo og Constantinople. So pwede ra ninyo research no, uban nga kasaysayan kabahin ni Constantine. So mo na sayop nang inyong giingon nga si Constantine mo'y founder no. Wa gyud na diri nabutang nga siya may founder. Hinoon siya unang nanalipod sa Kristyanismo diha sa Roma. Mao na iyang papel. Nya adtong panahon na kay 313 AD pa man to. So sa ato pa wala pay mga protestante atong panahon na. Wala pa na tao si Martin Luther. O ang mga apo ni Martin Luther nga karon daghan na kaayo. Mao na siya kasaysayan ni Constantine. Mao na nga di kita pataka og tuo sa mga istorya o gikan sa mga minorities nga istorya. No, pwede na nato ma-research masusi kung sa katinuod. So, nadiri atong suwayan og research kung kinsa ang founder sa simbahang Katoliko. Atong basahon diri. Sumala sa tradisyon sa simbahang Katoliko, si Hesukristo ang nagtukod sa simbahan tuig 33 AD.
Gitukod kini niya sa paghatag og otoridad kang San Pedro nag-iisip na unang Santo Papa. Mao na siya no. I-research ba? Mayroon ba ni sila palaban dayon mong Google. Tungod kay karong panahon na no, bisan sa eskwelahan, dili na gani kay magamit ang libro. Tungod kay na Google. Tungod sa ka-high-tech sa panahon, no? Nganong list doon? Nga na may sayon. Pag-research mo. Guys, nakoy basahon nga verse. Kay kini nga verse mo ni kasagaran gamiton sa mga dili ingon nato. Kay kuno tukma kuno kay ni sa ato ang mga Katoliko kay kita lagi kuno may daghan. O mo ni nga verse akong basahon na o kaning Mateo chapter 7 verse 13 to 14. Sulod kamo sa masigpit nga pultahan kay tuag ang pultahan og lapad nga dalan padulong sa impyerno ug daghan ang nagaagi ni ana nga dalan. Apahan masigpit ang pultahan ug lisod ang dalan padulong sa kinabuhi nga walay katapusan ug gamay lang ang makasubay ni ana nga dalan. So ila ning gamiton guys, tungod kay silang ginauna nga sila gyud makasulod sa dalan nga masigpit kay gamay ra sila kumpara kuno sa Katoliko nga daghan kaayo, daghang makasasala, daghang mga badlungon unsa pa na dihang mga bisyo nga ilang gipahinganlan naa sa Katoliko tanan. O kay di naman sila makakita sa ilang mga kaubanan nga naapoy bisyo. No, nabutaan man sila sa kamatuoran. Unya ato ni silang gamitag mathematics. Kay mato nila kamo gyud na mga naas Katoliko kay tungod daghan kay mo. Niya mao kunoy dako nga dalan ang padulong sa impyerno. Niya sigpit ang dalan padulong sa langit. O sila na kay gagmay ra kuno sila. Tanaan mo gini nato. Kaya ato ni silang gamitag mathematics. Di search da diha ninyo be. Kamo mga dili ngo nato. I-search og pila no ang ato ang world population karon. O atong world population ni abot ta og 8.3 billion. Unya ang population sa Catholic baptized naara sa 1.4 billion ka tao ka baptized Catholic. Karon ato nang i-minus sa 8.3. 8.3 billion ka tao sa tibuok kalibutan minus 1.4 billion. So pila may nabilin, no? Atong kwintahon, ning kwintahon. Gamitan ta ni calculator. Kay kani sila masig ingon nga kamo na diha adto mo padung sa impierno kay daghan kay mo mas luwag ang dalan sa impierno kuno. Niya ang katong naa sa padulong sa langit sigpit. Niya sa ilang paminaw sila na kay gamay ra kuno makasulod. Tan-awon bitaw nato ha 8.3 minus 1.4 nga Katoliko. O pila may nahabilin. Ha? Tan-awa pila nahabilin. Ay baliman 6.9 billion. So kaning 6.9 billion nahog ning protestante kay ang Roman Catholic nga population 1.4 raman. I-minus sa 8.3 nga billion ka tawo sa kalibutan. So kinsa maroy daghan. Ha, ug ato nang sakyan day nang inyong argumento nga kana na ang gamay ray makasulod. Kinsa maroy daghan ug kisay gamay. Ang mga Katoliko 1.4 billion raman pero ang protestante 6.9 billion. Mao na diha no. Mao na gani nga dili kita maghukom kay ngano para na mga Katoliko lisod kaayo sudlon ang pultahan padong sa gingharian sa langit. Isda guys. Unya minusan ba nas mga badlungon nga mato ninyo na adiri sa daghan kaayo nas Katoliko. So i-minus na nato pila naman lang niya mahabilin 40 na lang gamaya. Tinuod na ang naas kasulatan nga gamay ra gyud makasulod. No, pero wa pay kasiguraduhan ug kinsa na to ani. Ug atog yung kwintahon no. Maingon ra ba mo nga kamong mga Katoliko adto mo tanan sa impierno no kay ang daan kuno sa padulong sa impierno luag niya daghan man kuno ta. Wa ninyo gamiti og mathematics. Ug atong gamitan mas daghan mong mga protestante kaysa Katoliko. Ang pari patay og buhi kuno makwartahan. Kay kini man gud no ninigud sa social media kay nabalos-balos na ba. Maingon pod ang uban nga kamo di ay nga nagbayad man sa mog 10% kada buwan. Nya mobaws pod sila ingon niya kamo. Gabayad man sa mo anang bunyag, kasal o patay. Mao na siya iyang comment nga patay og buhi makwartahan kuno ang pari. Tungod kay mao lagi na lang issue nga naay bayad ang misa. Mao ni nakalahi sa simbahang Katoliko guys. Tungod kay ang mga tao wala gipugos, wala giobliga sa paghatag og 10%. Kung dili kabubuton lang sa tao kung pila iyang ihatag. Kung gusto nato i-share nga ang atong grasya nga niabot,
O kay wala man gyud tay mahimo ug walang Ginoo no. Ug di ka bubuton sa Ginoo nga grasyahan ta mao na nga kita na lang maguna-una ug gusto nato i-share sa simbahan. Dako-dako na to share, okay kaayo. O ug moingon sa ta nga gamayon lang, okay rasad kaayo. No tungod kay ang simbahan wala nang demand ug pila ihatag. Kanang giingon nila nga makwartahan ang pari buhi upatay. O tungod kuno kay ang bunyag na ibayad, ang kasal na ibayad, ang namatay na ibayad, o may request tag pamisa na ibayad. Natural raman na, no? Kaming mga Katoliko nakasabot rami ana. Tungod kay ang simbahan wala bayan na sila asa man na sila mabuhi. No, ang mga pari, ang mga tao nga nag-alaga diha, nagserbisyo diha. No, kay naaman sanay mga sulugoon din ha. Ug walay suporta ang katawhan sa simbahan mag-unsa man ang atong simbahan. Nabuhi na tungod sa mga tabang sa katawhan. O sama nang inyong giingon nga bayad sa kasal, bayad sa unsa pa ng mga bayranan. So diha na kuhaon ang mga expenses sa mga tao nga nag-alaga diha kay nasa na sila pamilya mo kaon man sana. Alangan na ni mo pakanon nga tao man na dihang nangalagad. So nasa na sila panginahanglan anha kuhaon ang mga expenses sa mga tao nga nag-alaga diha. Ug mismo sa simbahan, sa pari, sa mga sakristan, unsa kinsa pa nang naa sa simbahan, ana kuhaon ang ilahang mga galastuhon sa mga bayad sa mga tao. Tungod kayo dili po nakalihok ang simbahan ug wala ang mga tao nga gasuporta. Ug atong una-una kausara baya ta magpabunyag. Kausara ta magpakasal. O gawas lang sa naikwartahan pwede maano magpakasal ug usab. Dili pud ta kadabuan bunyagan, dili pud ta kadabuan kaslon. Unya ang namatay, kausara po na namatay. No? Dili kadabuan, dili sama sa magbayad ta obligado ta ng 10% nga kadabuan. Ibasi diha sa imong kinitaan. Dako kayo kalahian. Kabubuton sa tao ang di agad sa simbahan. Kumuhatag ba o dili. Pero kanang uban mga balayron nun, dili man na kadabuan. Kapila man dahi kabunyagan. Gikan sa imong pagkabata, kaisaraman. So dili ka kadabuhan magasto sa imong pagpabunyag. Nya og magpakasal ka kausarasad. Kung buot hunaw-naon na ay daghang mga mas wedding nga pwede ra gyud kang dili magbayad sa simbahan nay mga offer. Pero kay kita usahay magpakasal ta kay special day lagi na. O ang uban mag-request nga special ang ilang kasal. So mo na ay mga bayronon. Kay kaisara man na mahitabo. No, gawas pasad mo na ikuhaan sa mga gastuhon diha sa simbahan. No, sa mga tao nga nag-alaga diha, nagpalibot diha. Lisod pod. Kinsa may laing mubuhian na nila. So, ang mga katawhan ra nga na nagsimba, no, nagsunod sa ato ang Ginoong Hesukristo. Dili man sana dautan nga muhatag ta. Ang dautan diha kung obligahon ka, kanang pugson gyud ka, unya di ka kahatag, naay sanksyon. Mo nay dautan, mo na magbantay ta ana. O dili pinugsanay ang paghatag sa simbahang Katoliko, no? Walay sanction, walay expel kung dili makahatag. Mo nay nakalahi. Hi guys. Unya karon kay Miyerkules Santo na. Nya mga untag butong. Butong sa mainit nga panahon. Dito guys no, kita isip Katoliko kay ay mga schedule karos pangumpisal, no? Dili sa mo ang dapit murag kutob ugma ang pangumpisal mo na nga. Mangumpisal na ta. Nya maingon ra ba na mga dili ngo nato nga. Ngano kuno mangumpisal ta nga ang pari taw raman. Mo nay wala ila nasabti. Kay ang ilang mga pastors wala may authority. Di man pareha sa atong nga pari nga naay authority. Sa atong basahon nga mangumpisal man ta. Mo ni ang rason nga no mangumpisal ta guys. Ngitsa ko. Inom tag tubig sa buton. Grabe ang init. Kwaresma. So mao ni ang rason nga nung mangumpisal ta guys no. Akong basahon ha. Ang sakramento sa kumpisal gihimo aron makadawat o kapasayloan sa mga sala gikan sa Dios pinaagi sa pari. Kinsa naglihok isip representante ni Kristo. Kini sugo sa Dios naghatag og kalinaw sa konsensya, nagpasiguli sa relasyon uban sa simbahan ug naghatag og grasya aron malikayan ang pagpakasala pag-usab
Sumala sa Juan chapter 20 verse 22 to 23. Gihoipan dayon niya sila og miingon, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo si bisan kinsa sa ilang mga sala, gipasaylo na sila sa Dios. Apan kung dili ninyo pasayloon, wala sila pasayloa sa Dios. So mana ang giingon ni Jesus Christ, guys. Iyang gihatag ang gahom sa pagpasaylo diha sa iyang mga tinun-an kadtong mga apostoles. So unya kay naa may mga apostolic successor ang atong simbahan nga Katoliko, no? Ang atong Santo Papa, mga obispo ug kaparian. So karon nga panahon sila ang nay authority pasahan sa gahom sa pagpasaylo. Mo na nga kita karon, guys, no? Mangumpisal ta sa atong mga pare. Hindi na nato ibali ng mga uban diha no nga magsigig BI sa ato. Ang importante nga isip nga mga karnero, mga sumusunod ni Ginoong Hesukristo, no. Ang naigitugyanan ng Ginoo nga magbalantay sa ato mao nang atong mga kaparian. No, maminaw kita sa ato ang mga magbalantay para di ta mga saag. Kay aron di ta mahinganlan og kawatan og tulisan. Moagi gitas pultahan nga tarong, guys.